Testing muna ako. Welcome po sa programa Ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Nakasan po sa pamagitan po ng ating programa ay malaya nating naipahayag at naiulat sa ating mamamayan ang mga gawain at accomplishment ng ating kapulisan dito po sa lalawigan ng Marinduque. Bago po ako magpatuloy, nais ko po munang bumati ng isang magandang araw sa lahat ng taga-subaybay ng Kalutang ng Pulisya dito sa programa po dito sa Marinduque News Network. Siyempre po, lalo-lalo na po sa aming pinuno ng Philippine National Police, Police General Benjamin C. Acorda. Magandang araw po, sir. Sa aming Regional Director, Police Brigadier General Roger L. Casada. Sir, magandang araw po. At siyempre po sa aming Provincial Director na napaka-very supportive, Police Colonel Arthur A. Salida. Sir, magandang araw po. Sa amin pong Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Melvin B. Lontok. Sir, magandang araw po. Sa amin pong Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Kent Juan T. Quintana. Magandang araw po. Sa mga staff officer ng Marinduque Police Provincial Office, nandyan po si Police Lieutenant Colonel Marlon S. Hernandez. Yan. Ng Provincial Investigation and Detective Management Unit. Police Lieutenant Colonel Abdel M. Sabdula at sa kanyang mga kasama sa Provincial Administrative and Resource Management Unit o yung PARMU. At siya din ang OIC, Officer in Charge ng Buwak Municipal Police Station. Magandang araw sa ating mga kasama dyan sa Buwak at sa PARMU. Kay Police Lieutenant Colonel Christopher T. Lial ng aming Provincial Operation and Management Unit at sa kanyang mga kasama dyan sa operation yan. Police Lieutenant Colonel Aldrico Nangit yan, ng PPSMU, Provincial Strategy Management Unit. At sa kanyang mga kasama sa kanyang office, magandang araw po, ay Police Lieutenant Colonel Erden Lopez ng Provincial Plans and Program Unit. At sa kanyang mga kasama sa kanyang opisina, ating binabati din isang magandang araw kay Police Major Chupilo Awingan ng Provincial Intelligence Unit at sa kanyang mga kasama. Binabati natin sila ng magandang araw ngayong napakagandang panahon. At siyempre sa aking mga kasama sa opisina sa Provincial Community Affairs Unit sa PICADO, Provincial Community Affairs and Development Unit ng Marinduque Police Provincial Office. Nandiyan namin Chief Clerk, si Police Executive Master Sergeant Ana Liriano, Police Chief Master Sergeant Milan Bacomo, Police Staff Sergeant
Eugene Malco, Police Staff Sergeant Franklin Olilla, Police Staff Sergeant Aril Mandak, Police Corporal Joan Francilin Traji. Kasama ko ngayon dito sa programa, Police Corporal Jomar Ribali, si Patrolman Jenebel Abelio, and Patrolman Mary Joy Aliwalas. Yan. At syempre sa aming kasama yung UP, Roselo Salvacion, kung tawagin po ay si Sweet. Inyo pong lingkod, Police Lieutenant Colonel Elmer Lontok Manalo po, ang kasalukuyang Chief po ng Provincial Community Affairs and Development Unit ng Marinduque Provincial Office, ay bumabati ng isang magandang araw. Binabati din natin ngayong magandang araw yung ating mga boss dito sa mga kaibigan. Yan sa manager ng RCBC kay Sir Rodney Pilaes, yan. At kay Boss Abi Jabi, yan, ng Abi Jabi Glassware, yan, dyan. And siyempre sa rin ng 168, GT 168 kay Boss George Lim, yan. Magandang araw sa kanilang ating mga nakasubaybay ngayong umaga sa ating programa dito sa Marinduque News Network, ang kalutang ng pulisya sa Marinduque. Ang tatalakayin ko po ngayon natin ngayong umaga, ngayong araw, siyempre yung sitwasyon natin nitong mga nakaraang buwan, and lalo na yung mga insidente nating na-record ditong January and February, kasi nasa buwan na tayo ng Marso. Kaya iulat ko sa habang mamaya makakapanayam natin ang kasama din po natin mamaya dito sa ating programa mula sa bayan ng Gasan, yan, sa Gasan Municipal Police Station. Pero bago natin siya makapanayam, atin munang aking iuulat muna sa ating mga kababayan ang sitwasyon dito sa atin sa lalawigan, dahil parating na din nalalapit na po tayo sa dito sa buwan ng Marso. Yung mga magiging busy na ang probinsya, may bawat bayan may kanya-kanyang activities ngayong darating na Holy Week. Yan, may mga celebration ngayong Moriones celebration natin. Yan. Base dito sa data, tumaas po ang ating insidente ngayong nitong nakaraang buwan ng February, compare po dun sa January 2024 na 19 incident, pero ngayong February po ay nagkaroon po tayo, nakapagtala po tayo ng 44 incident. Yan. Kaya tumaas po, malaki po yung tinaas, naging 25. Ang nagpataas po dito ay itong lalo na yung sa non-index crime or yung initiative operation ng ating mga kapulisan, dahil lalo na po sa pagpa-implement ng mga special po natin. Regarding din po sa PCN order indicator, tumaas din po na dati po sa noong January ay 16, ngayong nitong nakaraang February ay naging 33, may 17 incident po na itinaas. Pero mapapansin po ninyo sa atin, napakatahimik pa rin po, dahil ito pong tinatawag naming index crime o yung 8 focus crime ay maliit naman po ang insidente. Kagaya po sa buwan ng January, ang nakapagtala lang po ng 3 incident ay ang meron lang po ay ang robbery. May 3 tayong incident itong January. Pero nitong February po ay dadalwa po yung insidente. Yung isa po ay yung sa theft, and isa po ay karnaping na motorcycle. Kaya dadalawa po incident nitong sa index crime nitong buwan ng February. Kaya bumaba naman po. Ang nagpataas po dito ay sinasabi nga po natin ay ito pong non-index crime. Dati po ay noong January ay 13. Ngayon po ay nitong February po ay 31. Kaya tumaas po ng 18. Yan, 18. Siya po talaga ang nagpataas ng mga insidente ng dito po yung non-index. Kalimitan po ito mga special po ito, mga special na mga insidente na nangyari sa atin. And isa din po nagpataas dito yung public safety indicator. Ito po yung mga involving ng reckless vehicular accident. Yan, kagaya po ng January, tatlo po yung insidente natin sa dalawang reckless imprudence resulting to homicide at saka isang reckless imprudence to damage to property. And then itong February ay nakapagtala po na naging 11. Tumaas po tayo ng 8. Yan, nagkaroon po tayo ng tumaas po yung reckless imprudence resulting to homicide.
naging 5. Dati 2 lang, tumaas po tayo ng 3. And then yung reckless imprudence to damage to property, dati January ay 1 lang po, ngayon ay 6. Tumaas po tayo ng 5. Kaya sa kabuuan po talaga tumaas po ng 25 incident yung ating insidente. Ang nagpataas po ay yung mga initiative implementation po ng special law, and then ito pong sa public safety, itong mga regarding sa vehicular accident naman po. Yan. Kaya medyo tumaas po. At dahil yun nga po tumaas, dahil ito po yung mga accomplishment na ginawa ng ating kapulisan. Kagaya po nitong although nasa Marso pa lang naman tayo, may implement na agad ng arrest po ng other wanted person. Meron po ang bayan ng Buwak. And implementation din po ng, kagaya nga po ng special ito, illegal gambling. Ang Binabista ay may isa na pong accomplishment. Yan, ito pa lang po, ito sa buwan po ng Marso hanggang ngayong March 1 to 11, 2024. Yan. Thank you. At kaugnay din po naman, nung nakaraang February naman po, madami pong accomplishment ang ating kapulisan, dahil kaya nga po napansin niyo, tumaas po yung insidente. Tumaas po yung insidente natin dahil sa implementation po ng mga mga special law. Gaya po nito, ang sa illegal fishing po, may 5 po tayong accomplishment nitong February. May isa po sa Binabista, 3 sa Gasan, at isa sa Torrejos. Kaya po may 5 tayong accomplishment po sa ito po, yung mga initiative operation na nagpataas po sa atin dahil implementation nga po ng special law. Yan, 5. Meron din po tayo sa illegal gambling na 4, isa po sa Binabista, isa sa Mugpog, isa sa Santa Cruz, at isa sa Torrejos. Yan. Kaya may 4 po tayo. Yan, implementation ng special law. At sa illegal drugs, may isa din po tayo sa Gasan itong February. Isa sa Gasan. And illegal logging, wala naman po tayo naging violate sa illegal logging. Pero yung implementation po ng service warrant, yan, may 3. And violation po ng other special law, wala naman po tayo na-implement. Pero sa implementation po ng wanted person, may mga arrested po ang ating kapulisan. Lalo na po sa most wanted person, may 2 po tayong arrested. Mula po sa Santa Cruz at sa Torrejos. Yan. Naka-ranking po ito, ranking most wanted person. And may other wanted naman po na tayo, may 4. Isa po sa Buwak, 2 sa Gasan, at isa sa Santa Cruz. Yan. Kaya po talagang yung implementation po ng ating ating mga kapulisan, mapapansin po ninyo talagang tumaas. Yan. Kasama na din po yung pag-implement ng ang ano din po, yung sa traffic ordinance natin dito, kasi yun po dahil tumataas nga po, talagang madami naman pong apprehension ng ating kapulisan. Madami pa rin po nagbabiolate dahil tumataas po yung ating involving ng vehicular accident. Kaya nagpo-focus talaga tayo sa sa ating mga implementation itong traffic ordinance po, traffic law and ordinances. At itong mga programa naman pong ito, naka-align po sa programa ng aming Chief PNP, yung tinatawag po namin 5 focus crime. 5 focus crime ng aming programa ng aming Chief PNP. Unang-una po yung aggressive and honest law enforcement operation. Kasi talagang yung pong ginagawa na aming mga kapulisan po, talagang nakapokus talaga po sa operation. And personal moral and welfare, talagang yung mga nagkakaroon naman po ng accomplishment, binibigyan din po natin ng karapatang award, yan, yung commendation. Siyempre, integrity enhancement po ng ating mga kasama. At ini-improve na din po itong information and communication technology development. Kaya talagang itong inataas na po itong programa. At ang isa din po yung community engagement, yung patuloy naming pakikisalamuha, pakipag-coordinate as partnership ng ating
community, lalo na po ang support ng other concerned agency. Yan. Ayan. Kaya, pero bago po akong magpatuloy, may magiging bisita din po tayo ngayong kasama, ngayong umaga. Pero bago po ang lahat, magbigay po muna kami ng ilang minutong komersyal para po pagbigyan daan natin po yung ating magiging kasama ngayong umaga. At magbabalik po ang ating programa, ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque, dito po sa Marinduque News Network. Magandang araw po. Magandang araw, Marinduque. Siyempre, binabati din natin ngayong umaga ang aming mga kasama dito sa programa na dito sa Marinduque. Ang staff po ng Marinduque News Network. Sa panguna po ni sino man ang kasama natin dito? Wala si Sir Santino. Yan, si Sir Santino. Kasama. And siyempre po sa ating Operation Manager ng Marinduque News Network, kay Sir Adrian Rosales. Yan, binabati natin siya na isang magandang araw. At sa ating Public Information Officer po ng Marinduque, kay Sir Romeo Mataak Jr. Yan. Magandang araw po. Kagaya ng binanggit ko po kanina, makakasama po natin ang mula sa bayan ng Gasan, ang Gasan Municipal Police Station, and sa Mugpog din po, Municipal Police Station. Papakilala ko po ating mga kasama ngayong umaga sa programa natin ngayon ang Kalutang ng Pulisya ng Marinduque. Mula po sa Mugpog Municipal Police Station, ang kanila pong pinaka mismo Municipal Executive Police Officer, pinaka Senior Police Officer mismo. Ito si Police Executive Master Sergeant. Magiging coming malapit na parang March 25 yata magkakaroon ng downing of rank, Police Lieutenant Henry Palostri.
ang mispo po ng Mugpog Municipal Police Station. Yan, Ray, pakilala, buhati ka sa ating mga ano. Sa ating pong masipag at supported na Provincial Director ng Marinduque Provincial Office, Police Colonel Arturo Salida, sir. Sa aming very supportive na Mayor Honorable Augusto Leo M. Lebelo, sa Sangguniang Bayan sa pangunguna ng ambutihing Vice Mayor Jonathan Felipe Garcia at sa kanyang mga kasamahan sa pagpadaloy ng programa ito na si Police Lieutenant Colonel Elmer Manalo, sir, Chief Picado. Thank you, Hindi Henry. sa staff ng Marinduque News Network na siyang katuwang ng programang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Sa aming pong masipag na Acting Chief of Police, Police Major Abner Mausar, sir. Sa mabait ding naming Deputy Chief of Police, Police Executive Master Sergeant Ernesto Pernilla Jr. At sa mga masayang PNP personnel po ng Mugpog Municipal Police Station, umuli po, para hindi ko makalimutan, binabati ko rin po ng isang malagang kaarawan sa si PEMS Rex Lalo. Binabati siya. Nagdaan po nitong nakaraang March 11. Yan, sige, binabati natin yan. Magandang happy birthday Yan. kay Sergeant Lalo. Yan, At magandang araw po sa inyo. thank you, Henry. Binabati din natin mga kasamahan natin dyan sa bayan ng Mugpog. Siyempre sa kanilang sa Mugpog Municipal Police Station, ang kanilang Acting Chief of Police kay Police Major Abner Mausar at sa kanyang mga kasama. Siyempre sa local government unit din ng Mugpog sa pangunguna ni Mayor Lebelo. Yan, magandang araw po. Kasama din natin ngayong umaga po ang dalaga naman, ang ating dalaga na kapulis mula sa Gasan Municipal Police Station. Walang iba po, papakilala po natin, pagbibigyan natin siya sa ating mga kababayan para ngayon na lang natin to. Ngayon pa lang po natin nakasama dito sa ating programa ito si Patrolan Mona Pay Aranda. Mona, bati ka sa ating mga kababayan. Una po sa lahat, gusto pong batiin ang ating mga tagapakinig sa lalawigan ng Marinduque ng isang magandang umaga. Ganun din po sa ating napaka-supportive at masipag at minamahal na Provincial Director, Police Colonel Arthur Angsuban Salida, sir, at sa mga staff officers po ng Marinduque Police Provincial Office, at sa ating program host na si Sir, Police Lieutenant Colonel Elmer L. Manalo, ay isang pagbati po ng magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ay aking first time na dito sa radio guesting, sir. Ako po si Patrolwoman Mona Paydi Aranda mula sa Gasan Municipal Police Station. Nandito po ako, sir, at sa lahat upang ibahagi ang updates ng peace and order sa bayan ng Gasan, accomplishments ng Gasan MPS sa buong ito ng Marso, at ang programa ng aming himpilan kaugnay ng pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan at sa nalalapit na ating Semana Santa, sir. Yan, thank you, Mona. Binabati din natin siyempre mula sa Gasan Municipal Police Station, siyempre sa pangunguna na kanilang Chief of Police, yan, si Police Captain Roel Reforma at sa kanyang mga kasama dyan. Yan, binabati natin sila ng magandang araw habang sila nagtatrabaho din naman ngayong araw po. At siyempre sa local government din po ng Gasan, sa pangunguna po ni Mayor Rolando Tolentino. Yan, binabati din po natin sila ng isang magandang araw po. Napakagandang panahon dito sa atin sa lalawigan ng Marinduque. Ngayon, atin naman po alamin sa kanila kung kumustahin lalo na. Siyempre, malalapit na po yung ating celebration ng Holy Week dito sa atin sa probinsya ng Marinduque. Ito talaga, taon-taon, nagiging busy ang mga tao, lalo na po kami, kasama po ang ating mga kapulisan talagang, lalo na sa mga event, activities, sinisigurado natin po talagang secure, tahimik, walang mangyaring insidente sa mga event and activities dito sa ating probinsya. Kaya sa bayan ng Mugpog, ating kumustahin muna natin sa bisita kay Henry. Henry, kumusta ang bayan ng Mugpog, lalo na sa peace and order and yung sa preparation din ninyo sa Holy Week? Kumusta na ba ang ating lalo kasi nasa inyo sa yung Balanakan pier, talagang na dyan yung ating isang influx ng mga tao, lalo na pag uwian na.
Kaya, kumusta ba dyan, Henry, sa atin sa bayan ng Mugpog? Ang bayan po ng Mugpog, sa amin pong Municipal Police Station, ang amin pong ang kapulisan po ng Mugpog ay naghanda po at mayroon po silang mga ginawang preparasyon sa darating pong ngayon pong Semana Santa. At lalo-lalo po dahil medyo busy po ang Mugpog dahil andyan po ang ating kumbaga daanan at pasukan at labasan ng mga bisita galing sa ibang bayan, ibang probinsya. Ang kapulisan po ay nagsagawa po ng mga preparasyon na ayon. Siguro po ngayon po hindi pa lang po namin masasabi kung saang mga lugar, pero meron na po tayong sa darating po mga araw, yung pong preparasyon siguro po ipe-present na lang po namin o ipaparating po sa inyo para sa ganun yung ating pong mga sasakyan kasi sir maraming sasakyan mga magkakaroon po tayo ng pinaka-holding area base dun sa plano. Magkakaroon po tayo ng holding area sa Barangay Ino dito sa may Ulong. Gamitin po natin yung 4 na linya ng daan po doon para hindi po diretso silang didiretso agad ng pier, lalo na po ito yung pagpabalik na kasi yun po yung concern natin sa ating mga kababayan. Dahil pagdating po sa nagkakasabay-sabay po kasi ng uwian, lalo na sa Linggo at saka sa Lunes hanggang Merkules po yan. Kaya yung holding area po implement dyan sa bayan, sa Barangay Ino. Yan, sa Ulong, Sitio Ulong po yan, Kapayang. Pero Barangay Ino naman pag dito sa kaya yung para po sa ating mga kababayan po yun magiging lalo na sa balikan naman po yun. Dahil para ang estimate po kasi na magiging pwedeng makapasok lang sa pier na sasakyan ay 120 sasakyan, yan, mga ganun. Almost siguro mga ganun. 100, kung 100 po o 100 po muna ang papapasukin sa loob ng pier. Yung lalampas po doon, pag hanggat hindi po walang nakakalis na sasakyan, saka lang po papapasukin uli natin yung additional na mga sasakyan. Dahil hindi po natin gagawin yung nakaraan na for safety na din po ng ating mga sasakyan, kasi pag pinahanay po natin along the highway, siyempre baka mamaya buti kung maganda po lagi ang panahon. Yung prone din po, baka mamaya may gumuho dun sa parting mga mataas na lugar, may nire-repair pa naman po dyan ng mga daan sa taas, kaya para secure po yung travel nila, nado na muna tayo sa mga sa holding area para safe din po. At isa din Henry natin panawagan sa ating mga kababayan, base din sa naging isang during last meeting dito po sa provincial office sa pangunguna po ng ating Governor Presby Velasco Jr. At saka yung mga membro po ng ating mga iba't ibang ahensya po ng gobyerno na membro po nitong nagpatawag po ang Tourism Office ng isang meeting para doon nga sa preparation natin dito. Isa po doon sa sa meeting na naging during sa Friday po para po sa Kalaman kasi baka po may pumunta pa ng pier. Ang pier po ay magiging sarado sa oras po ng mula 2 p.m. hanggang 10 p.m. po. Para sa Kalaman po ng lahat. 2 p.m. hanggang alas 10 po ng gabi. Alas 2 hanggang alas 10 ng hapon ng gabi. Yan, 2 p.m. to 10 p.m. po. Yung simula naman po sa 10 p.m. magiging open na po yun kasi yung kaya po sinaraduhan ay dahil preparation na din po para naman sa yung palabas yung ating mga mga tourist natin and mga ating mga kababayan. Yung babalik na. Mayroon kasi po magbiyahe na ng madaling araw ng Sabado, pero open na po ang pier mula uli po ng alas 10 para naman sa biyahe ng madaling araw ng Sabado. Going to Saturday na po yun. Kaya open na po yun yung ating biyahe. Para sa kaalaman po nating mga kabayan. Yan. At kumusta din naman natin ang Gasan? Kasi ang Gasan meron ding support natin. Kumusta ba ang situation dyan natin muna sa Gasan? Sir, sa bayan po ng Gasan, makakaasa po ang bawat mamamayan dito na ang bawat pulisya po ay
may mga nakalaan po na mga designated area para sa nalalapit po na Holy Week. Naglaan din po ang Gasan Municipal Police Station ng Police Assistant Desk sa Gasan Port, na kung saan lahat ng papasok at pauwi ng bayan po ng probinsya ng Mindoro ay amin pong babantayan. At pagdating naman sir sa katahimikan, malugod namin ipinaalam sa inyo sa buwang ito na napapanatili namin ang katahimikan sa bayan ng Gasan. Wala tayong namomonitor na mga grupo ng mga manliligalig na maaaring maging banta sa ating kapayapaan upang matiyak natin ang kaayusan ng bayan. At patuloy din ang aming kampanya laban sa kriminalidad sa pamamagitan ng pagsasagawa sir ng mga dialogue, walang Yan. Okay, tama. Maganda naman yan, tama yan. Pero base din nga doon sa ulat ko po, nakita din naman ng ating mga kababayan, ito nga pong buwan ng February, itong nakalipas talagang maliit naman po yung ating insidente. Dadalwa po yun, isang theft lang at saka sa motor napping o yung carnapping motorcycle. Kaya dadalwa po yun itong February. Isa din nga sa aming ito naman po ang parating pong Holy Week natin, itong celebration po natin ng Morion ngayon parating po Morion celebration. Nakaprepare naman po ang ating kapulisan na yan sa Gasan, sa 6 pong bayan. Mayroon na din po kaming mga kopya o na bawat event and activities sa bawat municipality. Kaya nalapatan na po namin, nalagyan na po namin ng mga security plan and deployment. Ito. Kaya ito po para sa ating mga, lalo na po yung mga nasa ibang lugar nating mga kababayan, yung mga uuwi, and yung mga kasama pang mga bisita. Para sa inyo pong kalaman ay nakaprepare naman po ang ating kapulisan itong darating na Holy Week. Yan, 'di ba Henry? Lalo na sa Mugpug, sa Gasan at sa 4 din pong bayan pa dito. Madami po tayong activities kahit dito po sa bayan ng Buwak. Talagang puno-puno po ng activities ngayong darating na Holy Week. Itong Morion celebration natin na ginisasagawa lagi natin taon-taon dito sa ating lalawigan. Ay kumusta din naman sa kanila yung ating mga kasi napapansin po ninyo talagang tumataas ang aming base sa kabuuan, pero yun po yung mga initiative na operation ng ating kapulisan. Kaya ito po yung accomplishment. Kaya kumustahin natin kung ano ba yung mga accomplishment ng ating kapulisan dito sa Henry, sa bayan ba sa Mugpug Municipal Police. Ano ba, kumusta ba yung ating mga accomplishment ng ating kapulisan? Sa bayan po ng Mugpug ay ang Mugpug Municipal Police Station po, pagdating po sa ating operational accomplishment, huling linggo ng Marso po, meron po tayong isang improvised na boga. Sa pagdating po naman po sa Municipal Traffic Ordinance, meron po tayong apprehension ng 31. And then dito po sa pinatutupad po natin sa Municipal Ordinance number 2023-280, yung inasabi po nating open pipe na meron po tayong 11 nahuli po. Yung mga iingay na motorsiklo. Yung iingay ang tambutso na nila. At pagdating pa rin po sa Republic Act 4136 po sa LTO, meron po tayong 6. At sa arrest of wanted person po, meron po tayong na-aresto na may kasong attempted rape po, criminal case number 39-17 yan. Sabi nga po, bagamat patuloy po ang aming implementasyon sa RA po 136 at Municipal Traffic Ordinances, araw-araw po ay marami pa rin po kaming nahuhuli, natikitan, kaya kami po ay patuloy na nagpapaalala sa ating mga kababayan na siguraduhin na may mga kaukulang dokumento kung magmamaneho ng isang sasakyan. At ganun po, dapat po yung ating sasakyan kompleto po. Dapat mayroon po tayong side mirror, importante po yan. Yung po ang ating busina at ang pagsusuot po ng helmet, lalo na po yung pong mga nagmumotor. At sabi nga po, ang helmet po ay sa ulo at hindi po sa siko. Yan. Kasi talagang tumataas yung ating record ng ng incident, ng vehicular accident. Kaya yan po yung aming paghigpit
lalo na sa implementation ng traffic law and ordinances po. Yan. Henry, patuloy mo. Ngayon pong Marso, sa pagdiriwang po ng Women's Month na may temang lipunang patas sa bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan, patutunayan. Ang Mugpog MPS po ay patuloy na nagsasagawa ng mga lecture kaugnay sa kalalakihan kontra karahasan at kababaihan at kabataan. Ito po yung K5, na kung saan ang mga lalaki at mga participants upang maging aware ang mga kalalakihan At patuloy din po ang pagsasagawa ng PCR activities in line sa bagong Pilipinas sa barangay. Kung saan ang Mugpog MPS po ay patuloy po tayong nagsasagawa ng crime prevention activities. Dito rin po yung pulis sa lansangan. Kaya din po ang pakipag-ugnay ng mga pulis sa mga barangay sa pamamagitan ng pulis sa barangay upang mapanatili ang magandang ugnayan ng kapulisan sa barangay o yung tinatawag nating PSB. Alinsunod po sa revitalize pulis sa barangay. Kasabay din po nito ang pagsasagawa ng mga drug awareness lecture, KKDAT, implant K5 sa ating mga mamamayan at paaralan. Sa pamimigay po ng basahin patungkol po sa pagsugpo at epekto ng pagbabawal na gamot at sa kaparusahan nito. Agani po sa RA 8353 na 9262 at crime prevention tips. Yan, thank you Henry. Yan po, yung ating kapulisan po talaga, thank you sa kanila. Yung under po talaga ng Police Community Relation, ng Community Person Development Unit, talagang yung aming partnership sa community, sa ating mga local government unit at sa iba't ibang ahensya po dito sa ating sa lalawigan, ng mga kasama natin yan. Talagang yung campaign niya po namin as a part ng crime prevention po, dyan po. Kaya patuloy nating sinasagawa. Kahit talagang busy-busy, although ang probinsya nga ay tayo ay drug-free province, pero hindi natin yung ating prevention na doon pa rin. Kahit ito insurgency free, pero na doon pa rin yung prevention natin dahil nadyan yung ating, hindi tayo kailangan tumigil ang ating mga kapulisan. Muna sa Gasan, kumusta naman dyan? Ano ba yung ating mga accomplishment nating mga kapulisan sa ating sa bayan ng Gasan? Sir, sa buwan po ng February, nakapagtala po tayo ng 2 accomplishment ng arrest of wanted person. Isa dito, sir, ang paglabag sa violation of RA 9262 na kinasangkutan ng isang individual at ang pag-aresto sa isang individual sa kasong qualified theft. Bukod pa rito, nakapagtala din tayo ng 304 na po na bilang ng mga taong lumabag sa ating batas trapiko o yung municipal ordinance at 4 na accomplishment sa Oplan Katok. Ito ay ang pangumbinsi ng ating kapulisan sa mga gun holder na ang rehistro ng kanilang baril ay paso o expired na. Na ang nasabing baril ay kinakailangang ibigay muna sa pangangalaga ng Gasan Municipal Police Station habang hindi pa nare-renew ang lisensya ng mga nasabing baril. Sa buwan naman, sir, ng Marso, nakapagtala lamang tayo ng 122 na bilang ng mga taong lumabag sa ating batas trapiko o municipal ordinance at 2 pong Oplan Katok or 2 accomplishment, sir, sa ating Oplan Katok. Yan, sir. Thank you, Mona. Yan, ang isa din yan, talagang buong kapulisan talaga natin, yan, Gasan, Mugpog. Talagang hindi po kami tumitigil dito sa buong, lalo na po, 6 na municipal police station po. Dahil nakahanay po ito, lalo na sa programa ng aming CPMP, 5 focus agenda po. Yan. Thank you. Baka may karagdagan pa rin, lalo na, siyempre, yung mga panawagan natin sa ating mga kababayan, lalo na ngayon na talagang, lalo na ito sa kung mga panawagan and announcement natin para sa ating mga kababayan, kahit wala sila dito sa ating sa probinsya, nasa ibang lugar sila, ating may parating sa kanila. Sa bayan ng Mugpog, baka may panawagan kayo, Henry, dagdag. Para po sa mga kabayang motorista, patuloy po ang aming pagsasagawa ng checkpoint at Plansita sa bayan ng Mugpog. Kaya po muli po kami nagpapabalala na kung kayo ay magmamaneho, siguraduhin po natin na meron po tayong lisensya, kaukulang dokumento,
Ganito po ang ORCR po ng inyong mga sasakyan, prangkisa ng mga sasakyan, lalo-lalo po yung mga nagbabiyahe, yung mga namamasada. Ano po. At yung pong isa po munang paalala rin po na tayo ito yung gagamit po ng ating mga sasakyan. Siguraduhin po natin tayo nag-iingat para maiwasan po natin ang mga aksidente. Ano po. Kung ang inyo po ng mga sasakyan o jeep o tricycle na pamasada, ay kailangan na rin po natin na yung nga po, inasabi ko kanina, yung prangkisa po. Gayun din po ang yung po sa mga namamasada, sana po nakikiusap din po kami na sana po ay yung ating tamang kasuotan na maaari po sana ay nakapantalon at sapatos para na rin po sa kayusan at sa disiplina po, disiplina po sa kalsada upang maiwasan ng anumang violation o disgrasya at disgrasya. Para ganyan din po, kaya po kami nagpapaalala para hindi po kayo matikitan. Palagi po nating sundin ang batas trapiko, lalo-lalo na yung nga po sa tamang bihis at sa pagpapatakbo po ng mga sasakyan. At kung kayo po may nakainom ng alak, at limitahan po natin ang lamang ang 2 tao. Yung po sa nakain mong alak po, siguro po mas maganda po siguro ay pahinga na po muna natin bago tayo magbiyahe. At sa yung nga po sa mga motorsiklo po, sana po ay limitahan lang po natin ang ating pasahero na 2 tao lamang po. At sabi nga po ay magsuot po tayo ng helmet. Patuloy pa rin po ang pagpapatupad at paghuhuli sa mga lumalabag sa municipal ordinance. Yung nga po yung ating Municipal Ordinance 2023-280, an ordinance regulating the use and operation of motor vehicle with modified muffler. Yan po dito sa municipality po ng Santa Cruz. Kaya po yung mga daraan din po na galing sa ibang bayan ay pinako na rin po namin na meron po talagang pinatutupad ang Bayan ng Mugpog. Yan, sa mga nagmagamit ng modified muffler. Yan. Thank you, Henry. Yun yung panawagan po namin, lalo na yung sa mga driver, tricycle man o jeep, kasi medyo sana maging maayos po yung ating mga kasuotan. Lalo na ngayong Holy Week, kasi may mga bisita po tayo sa atin sa probinsya. Sana medyo maayos naman po dahil siyempre paano po magiging para maging maganda naman po ang puri lalo sa atin. Dahil baka mamaya may mga nakasando lang, buti kung hindi po tayo pinapawisan at hindi nagkakamoy, siyempre para din po sa ating mga bisita yon. Ano po? Lalo na pag mga bisita po ang ating magiging pasahero, siyempre sasakay naman po sila. Kaya medyo maging maayos naman po tayo. Yan. Kaya yun naman po dahil yun talaga ang tamang kasuotan. Dahil yun po, dahil medyo para din sa ating mga bisita. Po maging maayos din ang ating sa Gasan. Baka muna may panawagan ka pa muna sa ating mga kababayan, lalo sa mga kababayan natin dyan sa bayan ng Gasan. Ito sir is since ngayon po ay buwan para sa aming mga kababaihan na may temang Lipunang Pata sa Bagong Pilipinas, Kakayanan ng Kababaihan Papatunayan. At sa upang masugpo po natin ang pang-aabuso sa mga kababaihan at kabataan, ang inyong pong mga kapulisan ay patuloy na nagsasagawa ng mga sumusunod. Una po dito ang pulong-pulong o dialogo sa mga mamamayang Gasenyo tungkol sa mahalagang batas na nagbibigay proteksyon sa mga kababaihan. Ilan lamang po sa mga batas na ito ay ito yung tinatawag natin na RA 8353 or yung Anti-Rape Law of 1997, RA 11313 o yung ating Anti-Bastos Law, at yung RA 9262, ito yung ating Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, and RA 7610 o yung ating Anti-Child Abuse Law. Gayun din po ay patuloy kaming magsasagawa ng mga lectures na mga kalalakihan ang aming iniimbitahan upang mas mapalawak ang mga kanilang kaalaman sa mga batas na maaari nilang malabag kung mananakit o mga abuso sila ng kababaihan o kabataan.
pamimigay ng mga babasahin na nakaimprinta sa Tagalog upang mas madaling maunawaan ng publiko ang mga batas na nagpoprotekta sa kababaihan at kabataan. Gayun din, nilalagay din namin aming mga cellphone number or yung hotline ng aming himpilan upang kanilang matawagan o ma-text kung may masaksihan sila na biktima ng mga pang-aabuso. Gayun din, kaugnay naman po sa Project Vibes na isa sa best practices po ng PNP ay patuloy kaming nagbabahay-bahay at namimigay kami ng mga babasahin sa mga kabataan tungkol sa mga batas na nagbibigay protection sa kanila at kinukumusta ang kanilang kalagayan o sitwasyon sa kanilang mga tahanan. Yan, bilang isang babae rin po, may iwan po ako sa inyong isang mensahe. Higit ka pa sa iyong kulay at kurba, hindi lang panghusga ng iba ang magdedepensa sa kung sino ka. Babae ka na nagbibigay ng pag-asa, babaeng may pangarap at malaya. Babae ka at malaya, babae ka at higit ka pa sa sinasabi nila. Magandang umaga po. Yan, galing talaga din mo na. Ayan, ang dalaga po ng Gasan Municipal Police Station. Kung gusto niyo pong mabigo, yan, subukan niyo po. Pag gusto niyo mabigo, ay subukan muna. Yan. At isa din naming panawagan, baka yung mga inyong pong kamag-anak, kapatid, o kapamilya, o anuman, sino po kung ito po nag-i-start na po, open na po yung online. Pwede na po kayo mag-registered dito po sa Philippine National Police Academy. Yun po ang mga kadete. Ang requirement lang po ay yung paki-scan po, scan copy of inyong birth certificate sa PSA. I-scan din copy po ng BMI form. Ito po, ang BMI, pwedeng nyo kunin sa mga, kayo sa mga BMI form. Meron din po niya pa-certify dito sa, kasi kailangan po yung inyong height, timbang, tsaka yung edad. Yan, para po maging dun sa BMI form. Sa mga RHU po ninyo, may mga rural health officer naman po tayo sa bawat municipality. Then, i-scan din po yung 2x2 picture para sa application po. Yan, at least yung 3 lang po muna. And requirement din po namin dito, dito sa mga pwedeng, yung qualification, a natural born citizens, ayan, Filipino citizen, must be 18 to 20 years old at the time of the admission. Kasi kailangan po, 21 kayo mag-exam para at least 22 pa kayo papasok. Ayan. Male or female must be single with the parental obligation po. At least senior high school. Ito po, at least senior high school graduate po upon admission. Kaya po yung mga ang edad po ay 18 to 22. Yung papasok ay 22 po. Pasok. Tapos at least senior high school graduate. And ang mayroon at least po 5 feet in 2 inches kung lalaki po or 150.2 cm for sa lalaki and 5 feet lang po sa babae or 152.4 cm for female po. Yan, yun yung height with weight that correspond to the applicant height, gender, and age. Physically and mentally fit to undergo the cadetship program with good moral character, no criminal and administrative and civil derogatory record po. Yan. Yan po aming panawagan sa ating mga kababayan. Baka may nais pong mag-apply po. Pinananawagan po natin. Lalo na yun, may mga anak po. May mga kapatid. Yan. At least senior high school graduate. At ito din po yung kanilang para i-open po ninyo. Ipapakita ko po dito sa yung account ng Philippine National Police Academy. Yan po yung kanilang FB page para pwede po kayo ma-view ninyo yung mga requirement at saka yung mga preparation na igagawin. And pwede din po kayo mag-comment kung ano po ang inyong katanungan yan para po sa ating mga kababayan na nais pong mag-apply yan. Pwede na po. Hanggang June 15 lang po yan. Ang 2024. Kaya
ngayon, buwan po ng Marso, March pa lang naman ngayon, pwede po hanggang June 15. Yan po ang pinaka-deadline, June 15, 2024. Kaya yan po ang aming panawagan sa ating mga kababayan. Baka may mga interesado po. At isa din pong pinararating namin, nakikisa po kami sa ating mga kapatid na Muslim po. Yan, mga kapatid po natin, dahil ngayon po ay Ramadan 2024, na nag-start po nung March 11 to April 10. Yan to, hanggang April 10 po ito. 2024, yan, Ramadan. Na may tema nga pong May this holy month bring peace, tolerance, and unity among Filipinos and to the whole world. Yan. Kaya kami po ay nakikisa sa ating mga kapatid po na Muslim. At isa din po, binabati din natin ang mga lahat po ng mga kababaihan sa buong Pilipinas, sa ating bansa at sa ibang lugar, at sa iba pang bansa po. Ating pong binabati ang lahat po ng kababaihan dahil itong pong buwan ng Marso ay kanilang buwan. 2024 National Women's Month. Yan. Kaya may ito po buwan ng mga kababaihan itong Marso. Kaya po may tema tayong Lipo ng Pata sa Bagong Pilipinas. Kakayahan ng kababaihan, patutunayan. Kaya yan po, binanggit na din po naman ang ating bisita ni Mona, ng ating ni Henry. Yan, ito po buwan ng mga kababaihan. Kaya binabati po natin sila. Ang tanong nga po ay ano daw po ang buwan ng kalalakihan? Di ba? Ano po? Wala makasapagsabi po kung anong buwan. Ang buwan ng kalalakihan ay November. November 30. Sineselebrate ng mga kalalakihan ang November 30. Andres Bonifacio. Yan. Para sa kalaman po, tip. Tinatanong nila kung anong celebration ng mga kalalakihan. Para sa alam, yun po, tuwing 30. Nagkakaroon po ng Andresan, di ba? So, may mga lugar na barangay, nagsiselebrate po niyan, Andresan. Di ba? Yan. Kaya binabati po sila natin ang mga kababaihan ng Happy National Women's Day. Yan. At isa din po naming reminder, safety reminder, ito din pong buwan ng Marso ay fire prevention tips. Yan. Kaya sana bawat bahay po o bawat ito po, kailangan meron po kayong cellphone number ng mga nearest fire station nyo po kasi ang concern po dito ang Bureau of Fire Protection, ang BFP, mga kasama natin BFP. Kaya yan po ang aming panawagan at store flammable materials in a safe and dry location. Keep matches and candles out of children's reach. Yan. Make sure to unplug appliances when not in use. Yan. Pakibunutin natin kung hindi naman ginagamit yung mga appliances. And make sure to unplug appliances with not in use. Do not overload the outlet with too much appliances. Kasi isa din po natin dahilan yung madaming saksak. Isang outlet ng nakasaksak. Kaya ibang baka maging cause po ng sunog. Yan. Yan sa aming panawagan dahil itong Marso po ay buwan ng Fire Prevention Month. At isa din po naming panawagan dahil sa ating probinsya ay madami na din pumapasok na ibang lugar. Crime prevention tip naman po, lalo na po yung mga insidente ng budol-budol. Baka maging biktima po kayo kahit sa online. Huwag po magdadala ng malaking halaga ng pera. Yan, maaari. Yung eksakto lang, yung gastusin lang natin. Iwasan din po magsuot ng mamahaling alahas na mainit sa mata ng kawatan. Yan, isa din po nagiging tukso kahit inyong mga post sa inyo sa social media nyo, sa inyong mga FB, ay pinakikita pa ninyo na madami kayong alahas. Yan, iwasang makipag-usap sa mga hindi kilala po. Yan. Huwag tatanggap ng kahit ano mula sa estranghero. Yan, panawagan po namin yan. For crime prevention tip po sa mga nabubudol-budol. Yan. At isa din po ito dahil baka kayo mga mag-outing ngayong summer, kasi summer vacation na. Tip kontra akyat bahay naman po, kung kayo aalis. Ikandado po ang lahat ng pintuan at bintana. Tiyakin po natin na walang dadaanan ang mga magnanakaw. Yan, baka tayo masalisihan po.
iligpit po ang mga mahalagang pag-aari sa labas ng bahay. Tulad ng bisikleta at iba pa, huwag po maglagay ng mamahaling gamit sa tabi ng bintana. Yan, maaari po. Makakatulong din ang pagkakaroon ng alagang aso bilang animal barrier. Yan, pag may pumasok po, kaya lang wag pa yung aso pag naitsahan ng kahit tuyo ay natigil na po ang pagbatok. Ano po? Kaya medyo maganda rin po yung sarado talaga. Ano po? At ito naman po sa highway, ang panawagan lagi namin po, lalo na sa mga tricycle, motorcycle, bawal po sa gitna ng highway. Ayan po, ayon po sa DILG Memorandum Circular 2020-036. Yan po. Manatili po sa kanang bahagi. Meron na po tayong mga linya dito na 2 na po, bali 4. Kaya maaari po kumari doon ang linya nyo. Then, isa din po, crime prevention tips din po. Ayan, may panawagan lalo na sa crime prevention tips sa robbery. Yun po, kung maaari po, ay maglagay po ng mga camera o sa CCTV sa kalahat ng bahay at establishment. Yan, pakiano po. Ipagbilin din po sa security guard kung meron po na company na mga lihisimong pupunta ang sasakyan. Yan po. At siguraduhin din pong naitago ng maayos ang mga gamit kung aalis ng bahay po o opisina. Yan. At i-report din po agad sa kinaukulan o anumang malapit po o anumang krimen o pangyayari na masasaksiyan sa malapit po naming mga police station. Yan, dapat po may mga hotline number po kayo sa amin. Sa aming 6 na police station. Mamaya ipapublish ko po. Pakita ko sa inyo lahat yung aming hotline. At isa din pong cyber contra tips, lalo na kasi po ngayon ang mga kababayan natin ay nakapokus talaga laging sa kanilang mga cellphone, sa social media, sa FB page nila, sa kanilang mga messenger. Alamin po kung sino ang inyong kausap sa tuwing umu-order. Yung mga umu-order po sa online ito. Yan. Bumili lamang po sa mga official store, authorized outlet at official reseller. Yan po ang aming panawagan. At suriin po kung ang website o social media page ay may refund policy at kung ang mga patakaran po nito ay mukhang patas. Yan, panawagan po namin. Iwasan din po ang anumang transaksyon sa di kilalang tao na humihingi ng paunang bayad. Kasi baka ngayon, mabiktima po kayo, hinihingan kayo ng paunang bayad sa pamamagitan po ng online fund transfer. Yan po. At mag-ingat din po tayo kapag limitado ang mga impormasyon at walang customer review o rating ang bagong online store. Yan. Isa din po, mag-ingat din po tayo kapag masyadong mababa at hindi paniwala ang presyo ng produkto. Kasi minsan po biglang makikipansin po natin baba ng price. Ano po? At mag-ingat din po tayo kapag pinipilit ng online seller agad ang agarang full payment gamit ang online fund transfer. Yan. Isa din po ang panawagan namin. At para sa ating isa din po tip is sabihin ang number, lalo na po pag hindi niyo po kilala o email address. Kung wala po ang number sa inyong contact list o kaya naman ay mag-email address ay kahinahinala, wag po itong sagutin o replyan. Yan. Kaya wag po magpabudol. Yan. Ibig sabihin. Karamihan po ng mga spam message ay nag-aalok ng mabilis na paraan para yumaman. Halimbawa, faking job offer. Yan po yun. Huwag din po i-click ang kahinahinalang link. Ang link po na nagtatapos sa .com, .ph, .gov, at .edu ay kadalasang galing sa official website ng isang organisasyon. Yan po ang kalimitang gamit. Kapag may link na hindi pamilyar, waring ito ay gamit ng scammer para makuha ang iyong personal o pribadong impormasyon. Yan po ang aming mga panawagan. At isa din po, kung mayroon po kayong kahinala, ugaliin po, mag-file po ng report, ugaliin mag-screenshot ng mga kahinahinalang text message at online transaction para sa madaling mag-file ng report sa pinamamalapit po na lokal na tanggapan ng batas. Lalo na po sa ating mga police station po. Yan, ang aming panawagan. At isa din po nating panawagan, lalo na sa ating mga kabataan, ayan, itigil po ang baka ito, lalo na sa ating mga kalaban dito sa tayo pong probinsya, napakatahimik, itigil po ang
turismo, maging biktima, itigil po natin. Yan. At isa din po namin panawagan, National Task Force Ending Local Communities Armed Conflict. Edukasyon, hindi revolusyon. Yan po ang aming panawagan. At ngayon din po darating na na March 25, 2024, ganap na alas 9, ito po ay magkakaroon po ang buong ehensya, iba't ibang agency, offices, first quarter nationwide simultaneous earthquake drill po tayo. Magsasagawa po tayo. Yan po ang ating mga panawagan ngayon. Kasi tayo po ay medyo para nga po pala sa kalaman ng lahat. Kami po ay napaagap ng programa. Ngayon dito, naging 9:30 po kami nag-start. Nagsimula kami dahil 11 ay may kasunod po kaming programa kay Sir Myong naman. Kay Sir Myong Mataang. Pero bago ako baka babasahin ko muna yung mga sa online natin, yung mga nag-message para sa ating mga kasama nating mga taga-subaybay natin dito sa atin sa mga sa programa Ang Kalutang ng Pulisya. Aking babatiin lang po yung mga bumati. Gaya po ni Francis Monteclaro, binabati natin siya. Shout out po sa College of Governance, Marinduque State College. Yan. Mula naman po kay Maria Christine Ann Relano, watching Promugpog, mabuhay po kayong mga kapulisan. Salamat. Then kay Noelin Ann Makatong, good morning po, watching from Buwak, mabuhay po kayong mga kapulisan. Yan. Binabati natin sila. Baka meron pa. Then, nanonood din yung aming kasama si Inyup Roselo Salvacion. Yan, si Sweet. Si Jenebel. Nanonood din yung aming kasama, Jenebel. Ito din, dalaga rin to. Kung gusto din po ninyong mabigo, maranasan, subukan din nyo po. Ito din, madami palang dalaga pa tayong mga kapulisan dito sa Marinduque Police Provincial Office. Yan. Good morning, sir. Watching from Marinduque Police Provincial Office. Yan, Picado kasama namin. At siyempre sa hepe din ng Torrejos, binabati din natin siya. Nanonood din siya sa ating programa. Yan. Kay Dong Velasco Mindiola. Kay Police Major Jerome Dong Velasco Mindiola. Yan. Siya yung Chief of Police ng Torrejos. Yan. Kasama din natin sa Pitok, si Captain Antonio Berdos. Bumabati ng good morning everyone. Yan. Yan. Sa Sariaya, si Ma'am Mel ng Kadamano. Ay, miss ko na pala ito. Bumabati din siya nanonood din pala siya sa atin. Yan. Sino pa? Baka meron pa dyan tayong nakalimutan. Shout out, sir, sa PCCR Graduate School. Yan. PCCR Graduate School. Binabati din natin sila ngayong araw. Yan. At inuulit ko, binabati din natin ngayon, nakasubaybay din sa atin ngayon. Ang manager ng RCBC kay Sir Rodney Pilaes. Yan. At kay Boss Abi Jabi ng Abi Glassware. Yan. Binabati din natin. At sa GTC 168 kay Sir Sir George Lim ng GT 168, binabati din natin. At mga kasama natin dyan sa Marinduque Police Provincial Office, binabati natin din sila isang magandang At sa ating mga kababayan, baka may nais pa ito ating kasama. May panawagan pa kayong dalawa? Okay na daw po. Yun nga, kami bali may kasunod din po kaming programa pa, kaya medyo inagap naman namin. Kaya 9:30 hanggang 10:30, isang oras na rin tayo dito sa ating programa. Kaya muli, nagpapasalamat tayo sa Marinduque News Network na lagi nating kapartner dito sa programa Ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque, sa Operation Manager na kay Sir Adrian Rosales, sa mga kanyang mga staff, sa kina Sir Santino at sa mga kasama namin dito, mga estudyante ng MSc, mga BA Communication, sa mga
OJT din namin dyan sa Marinduque PPO, sa Marinduque Police Provincial Office. Yan, dyan yung mga bata, yung ating mga law enforcement din ng MSC. Yan, binabati natin silang lahat. Sa ating mga kababayan po, ito din pa rin po yung mga hotline number namin para in case na may mga concern po kayo sa atin sa mga kapulisan. Sa lalawigan po may 8 po tayong unit. Aside from the National Support Unit, meron din po tayo. Pero ito po yung under po ng Marinduque PNP hotline number. Meron po tayo sa Marinduque Police Provincial Office. Meron tayo sa Buwak Municipal Police Station, Gasan Municipal Police Station, Binavista Municipal Police Station, Torreos Municipal Police Station, Santa Cruz Municipal Police Station, Mugpog Municipal Police Station. Yan, hotline po. And meron din po tayo mismo sa Marinduque Provincial Mobile Force Platoon. Yan. Kaya, any concern po, yan po yung aming mga hotline number. Baka may nais po kayong iparating o concern na assistance sa PNP. In case na po may mga kailangan, yan po ay yung aming mga hotline number. Muli po, gaya binanggit ko po, naka-1 oras na po muli tayo at kami po ay may kasunod na programa. Yung kay kapihan naman po, kay Sir Myong, kay Sir Romeo Matak, ang ating Public Information Officer ng Marinduque. Kaya muli po, kami po ay nagpapasalamat sa pagbibigay laan muli ng inyong oras. Naka-1 oras pong muli tayo ngayon dito sa ating programa, ang Kalutang ng Pulisya sa Marinduque. Maraming salamat po sa inyong lahat. At muli po, ako ay nag-iiwan ng isang paalala na tayo po ay patuloy na mag-iingat sa ating araw-araw na pamuhay. Isang maganda at ligtas o payapang araw po sa ating lahat.